Okay, heto na nga 'no. Nag-trending itong balita na itong si Bongbong Marcos ay naospital. Si Bongbong Marcos raw ay dinala sa emergency room, okay? Gaano ba ito katotoo? Alam nyo, sarit-saring mga reaksyon po ang nangyari kanina. Marami pong natuwa na si Bongbong Marcos ay malubha na raw, no? Meron akong narinig na na-overdose raw. Gaano ba 'yan katotoo? Grabe. Meron ring mga nagsasabi na ah, puyat na raw si BBM at dinala doon sa hospital at maluba na raw yung sakit niya, no? Ako mismo, no, bago tayo mag-vlog, bago natin ibabalita ito kung ano talagang nangyayari, ay nagre-research po tayo. Kailangan po nating basahin lahat ng mga komento, dapat natin panoorin lahat ng mga sinabi, no? So, itong una nating pag-uusapan ay patungkol po dito sa issue na na-hospital si Bongbong Marcos. Kasi ah, ako personally, no, ah, tumatatak sa isipan ko yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos. E di syempre ako, naniniwala ako na itong si Bongbong Marcos ay talagang gumagamit. So ngayon, kino-connect ito ngayon. Bakit na hospital si Bongbong Marcos? Nakapagtataka kasi po, kung alam po ninyo, once ikaw presidente ka ng Pilipinas, lahat na siguro ng mga nurses at mga doktor ay kompleto ka sa Malacanang. Minomonitor ang kalusugan mo, ang mga nurses, minomonitor yung mga vitamins mo, kung ano yung mga maintenance mo. Kasi po, mahalaga yan sa isang presidente. Ngayon, marami po ang nagtataka. Parang, bakit si BBM na ospital pa? Na ikaw, you are surrounded by doctors, you are surrounded by nurses na talagang will take care of you. Pero bakit? Oh, sabi ng iba, kasi nagpulboronic eh. Nagpupulburon daw. So, dito natin yan i-analyze, malalaman natin mamaya gaano ito katotoo. At pakinggan rin natin ang mga paliwanag ni Auntie Claire Castro kasi medyo po may kasablayan po itong mga paliwanag ni Auntie Claire, no? At sigit sa lahat, ah, kung papanoorin ninyo ito, malalaman ninyo ang katotohanan. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo. At pangalawa nating pag-uusapan, no, trending na trending po, eto, papakita ko sa inyo ha, itong, yan. Alam nyo, dalawa pong impeachment laban kay BBM, okay? Ngayong araw na ito, dalawa po ang nag-file ng impeachment. Pero sa kasamaang palad, hindi po tinanggap ng Kamara itong dalawang impeachment. Yan po ang marami po ang nag-question. Bakit hindi nila ito tinanggap? Pero yung unang impeachment na nagdududa ang taong bayan ay tinanggap nila. Remember, sabi nila, yung lawyer, attorney ni F. Eliza na mismo ay nag-file ng impeachment para bulabugin ang proseso ng impeachment. Yun ang tinanggap kasi alam nila walang substance at mababasura rin. Okay? So, mukhang halata na itong si BBM. Sa totoo lang ha, halatang halata sila na they are very hungry for power. Oh. Oh. Eh, ano,
ginawa na nila ng paraan para hindi sila ma-impeach. Okay? So mamaya, um, ipapakita ko sa inyo itong sino itong dalawang nag-file ng impeachment kay BBM. Okay? At tayo po'y magre-react dyan sa mga balita. Okay? Pero guys, don't forget ha, i-like, i-share itong video na ito. Sa mga bago pa lang, i-subscribe nyo itong video para updated kayo. Okay? So una nating pag-usapan, magre-react po tayo dito. Okay? Na ospital itong si BBM. Okay? Panoorin natin itong balita na ito. Tayo may react. Sa ospital nagpalipas ng gabi si Pangulong Bongbong Marcos. Silang event ang hindi niya nadaluhan ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, napaan ng Pangulo? Alam mo, Jiggy, nagulat nga rin kami dahil supposedly si Pangulong Bongbong Marcos yung mangunguna doon sa awarding ceremony dyan sa TOIM o yung 10 Outstanding Young Men sa Malacanang kaninang umaga. Yan yung event na yan, sa Malacanang yan. Okay? So meaning to say, hindi na po siya magta-travel. Di ba? Hindi na kailangan na sasakay pa siya ng helicopter o ta-travel pa siya through sa mga sasakyan. Ang event na yan ay nasa Malacanang. Okay? Umaga raw yan. Ang tanong, bakit hindi siya nakadalo? So meaning to say, ako personally, may dinaramdam. Okay? Kung hindi ka nakapunta dyan, medyo hindi mo kaya. May dinaramdam. Unless kung tamad lang siyang pumunta dyan sa event na yan. Okay? Pero sa tingin ko naman, hindi naman siguro tamad kasi sa mga ganitong bagay, pumupunta siya. It's either malubha na talaga yung sakit niya na hindi siya nakapunta dyan or tamad lang siya. Di ba? O, ito, patuloy. Pero na-inform kami na hindi na dumalo ang Pangulo at sa halip ang naging kinatawan na lamang ay itong si Executive Secretary Ralph Recto. Ang dahilan pala kung bakit ay dahil dinala sa St. Luke's Hospital dyan sa Quezon City kagabi itong si Pangulong Bongbong Marcos. So, imagine umaga ito. Kaya pala hindi nakadalo, dinala sa St. Luke Hospital. So, bali-balita na dinala siya. Kapag isang pangulo dinala sa hospital, seryosong sakit na yan. Okay? Seryosong sakit yan. Kasi dinala Pwedeng merong doktor na papuntahin dyan sa Malacanang para igamot siya. Pero bakit kailangang i-transfer siya doon sa St. Luke's Hospital? So meaning to say, hindi kaya gamutin ng sa Malacanang lang. Di ba? O, kung i-analyze nyo, bakit doon pa? Dahil ayon sa paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaramdam siya ng discomfort. Although na-discharge din. Yan ang pakalat nila ngayon, na discomfort. Anong ibig sabihin ng discomfort? Meaning to say, uneasy, no? Para bang yung dinaramdam mo, parang hindi normal. Kung discomfort ka, anong ginawa mo? Nagtatanong lang tayo Anong ginawa mo na discomfort ka? Nasobrahan ba? Tayo po'y nagtatanong lang Nasobrahan ba? Marami ba ang polvoron na napasok? I mean, napasok naman tuloy, nakain? Hindi, nagtatanong lang tayo Kasi bihira itong mga ganitong bagay. Ano pong nangyari? Kasi pag ikaw dadalhin ka sa hospital, medyo parang ano yan, alarming yan talagang kailangan na tayong pumunta na hospital. Hindi na po ito pwede sa Malacanang. Ano ang nangyari? Naman daw agad si PBBM at bumalik na sa Malacanang pero sinabi ng doktor ng Pangulo na kailangan niya sumail. Nakabalik na raw sa Malacanang. Ako naniniwala ko dyan. Pero
May, other than that, meron talagang nangyari na almost, 'di ba? Almost kaya dinala doon. Ano kayang ginagawa? Bakit discomfort, 'di ba? E di syempre gagamitin nila ang word na discomfort para general, no? Para sa akin hindi 'yun katanggap-tanggap ng taong bayan na discomfort ang sabihin. Kasi karapatan po ng taong bayan malaman ang katotohanan kung ano ang nangyari kay BBM. Kung may lagnat, sabihin ninyo. Kung may dinaramdam na anong mga minor na mga sakit, sabihin ninyo. Bakit kailangang discomfort ang gamitin na word? Kasi ba hindi pwedeng banggitin? Kaya discomfort na lang ang gamitin? Hindi nagtatanong lang tayo dyan Alam sa isang medical observation, stable naman daw ang lagay ng Pangulo pero kailangan pa rin i-monitor. Gayunman, Stable na raw. At least stable na, no? Stable na. Ako naman, no, kahit ayaw ko kay BBM, ako naman, masaya tayo na stable na siya, no? Kasi hindi naman siguro maganda na galit tayo sa isang tao pero nagpe-pray tayo na merong mangyari sa kanya na masama. Ayaw kong ganyan, no? Kahit ako, sometimes barasubas akong pagkatao pero sa mga ganyang bagay, kapag health at saka buhay na ang pinag-usapan ay makatao pa rin ako, maka-Diyos pa rin ako, no? Pero ang point ko dito, ang sabi stable na raw. Pero bago naging stable, ano ang nangyari? sinabi rin naman ni Yuse Castro na bagamat nasa Malacanang si PBBM, dire-diretso pa rin naman daw ng pagtatrabaho ito. Nagpahinga siya ng whole morning kanina pero ngayong hapon meron na siyang dinaluhan na 2 private meetings. At mismong si PBBM nga nagbigay na rin ng video message ngayong hapon matapos niya dumalo dito sa mga pulong na ito. Pakinggan natin yung sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. What happened was apparently I now have diverticulitis. Verticulitis raw. So, itong video na ito, pansinin nyo ang kanyang hitsura. Ito gabi, kahapon ng gabi, dinala siya sa St. Luke Hospital. Kinaumagahan, hindi siya dumalo. Okay? Kasi pagod siguro. Okay? Pagkahapon, meron raw dinaluhan na 2 private meeting. Private meeting. Anong private yan? Ano yan? Session? Private session? Hindi, nagtatanong lang tayo Pero tingnan mo ngayon. Tingnan mo ang kanyang hitsura. Tingnan mo ang leeg niya. Tingnan nyo ang kanyang yung chest niya. Shoulders niya. Anong napansin nyo? Anong napansin nyo? Tingnan nyo. Parang lumuluwag yung kanyang polo, di ba? Tingnan nyo yung skin niya. Kayo nang humusga. Ayaw kong sabihin. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, The way he speak, parang pinipilit niya na magaling siya. Hindi siya, parang sigla siya. Ako sariling observation ko yan. Parang pinipilit niya. growing old. At Maricel, itong mga nakalipas sa araw ay may nabanggit ba o iniindang sakit ang Pangulo? So far, Jiggy, wala naman. Alam mo, kahapon, nag-cover tayo, nakasama natin sa event si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta tayo dyan sa Intramuros dahil pinangunahan niya yung gathering ng nasa 500 Filipino athletes na naging participants doon sa ating SEA Games sa Thailand noong nakaraang taon. So yan yung pinuntahan niya kahapon. Sinubukan pa natin siyang tanungin tungkol nga doon sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Pero kumaway lang ang Pangulo. Pero mukha siyang masigla. After that, dumiretso pa siya ng Cotabato para daluhan naman yung event doon sa BARM. And so far, okay din naman siya. So wala tayong nakitang Mismo, ang mga reporters, nakapansin sila na parang masigla naman. Di ba? Masigla.
Bakit kinagabihan biglang na ospital? Ano ang ginawa? Masigla ka sa umaga, masigla ka sa hapon. Kinagabihan, dinala sa hospital, emergency pa, St. Luke. Ano kayang nangyari? May nasinghot ba? Nagtatanong na tayo ha. Baka may mabaho dyan. O baka may nasinghot. Hala? Bakit? Bakit ano ha? Parang very quick yung ano. Tapos, kinaumagahan, pagkagabi, pagkaumaga, masigla na again. Ano kayang nangyari? Indikasyon na iba na yung pakiramdam niya. Kasama rin naman niya si First Lady doon sa mga events na yon. And all smiles naman sila kahapon, kaya hindi natin naramdaman na meron pala Diba? siyang All pangungulila. smiles. Ito pa yung bahagi ng pahayag ni PBBM. Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. At Maricel, may pahayag na bang Malacanang kaugnay doon sa mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo? Tinanong natin yan kanina, Jiggy, kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. And so far, ang sabi niya, tiwala pa rin daw ang Pangulo na walang malinaw na basehan yung inilatag na grounds para mapatalsik siya sa Malacanang. Halimbawa, yung sinasabi Pag-usapan muna natin itong kalusugan ng Pangulo. Okay? So, ako dito, no? Reaction ko sa mga taong natuwa na si BBM ay gustong magkasakit, gustong matapos ang kanyang buhay. Ako, no? Against ako dyan. Kahit ayoko kay BBM. Sana mawag naman. Wag naman. Ang sa atin lang, no? Meron ring mga nalungkot, no? Siyempre, yung mga supporters siguro ni BBM nalungkot, no? So, anong ibig kong sabihin? Lesson natin itong lahat, okay? Na ikaw na government official ka, kapag ikaw ay hindi maganda ang performance mo bilang pangulo o bilang mayor o bilang congressman, kung meron kang sakit, no? Ito ang palatandaan na maraming galit sa iyo. Kapag meron kang sakit, no? Imagine that one. May mga taong gusto ng talagang matuluyan ka na. So, ano ibig kong sabihin? Dapat kayong mga government officials, unahin mo nyo munang mag-serbisyo sa tao. Huwag yung puro sarili ninyo. Yan ang mangyari sa inyo. Ayan, no? Si BBM na ospital, instead na malungkot yung majority of the Filipino people, yung iba gusto nang matuluyan si BBM. Di ba? Dahil yan sa galit ng tao sa kapalpakan niyang ginagawa sa ating gobyerno. Yan ang lesson yan. Okay? Tingnan nyo yung kay Akop, di ba? Ako, wala. Pagka matay ni Akop, wala man akong komento dyan. Pero tingnan nyo yung mga ibang mga netizen. Anong komento nila kay Akop, di ba? Talagang negative. Yan. Kayong mga government officials, ganyan po ang mangyayari sa inyo. Kapag lagi kayong greedy. Okay? Kung kukurap kayo, lagi kayong nangungurap. Kapag panahon na napapanaw ka sa mundong ito, kahit gurgur ka na, babanatan ka pa rin ng taong bayan. Okay? So yun po ang lesson natin. Ito, panoorin natin itong statement ni Auntie Claire Castro patungkol po dito. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang.
May we know what particular discomfort did the president experience? Yan ang magandang tanong. Discomfort. Ano? Bakit discomfort? Ano yung sakit? Ano yung nangyari? Dapat malaman natin yan with transparency. Okay? Tama itong tanong niya. Last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin Ayaw niyang banggitin. Hindi raw nabanggit sa kanya. Useless ka pala dyan. Auntie Claire, hindi mo alam? Presidential Communication Officer ka, hindi mo alam? Umalis ka na, palitan ka na, useless ka. Di ka nagre-research. Trabaho mo yan na alamin ano ang mga ginagawa ng Pangulo, pati health niya. Dapat alam mo yan. Ang tanga mo. maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Okay. So does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days, or should we expect the president to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya, malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulo. Yun po ang statement ni Auntie Claire. Discomfort raw. Okay? Discomfort raw. Ano kaya yung discomfort na yan? Bakit hindi nyo masabi ng totoo? Bakit discomfort ang ginamit nyo? Di ba pwedeng sabihin? Nakakahiya bang sabihin? O heto yung ipinalabas nila na video na nagtanong itong si Auntie Claire kay BBM. Na parang pinoproject nila dito na masigla si BBM. Okay yung karamdaman ni BBM. Okay? Kasi ano kayang nangyari kagabi? Di ba? Ito. Panoorin natin. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo'y mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. So, yun ang sabi niya. The rumors of my death is highly exaggerated. Kasi naman, Pangulong Bongbong Marcos, marami kasing galit sa iyo eh. Marami kasing gusto ng maalis ka dyan sa pwesto mo. Kaya, hindi mo sila may blame dahil ang performance mo, palpak. Aside sa palpak, galit pa sila. Kasi nagdududa sila na may kinaugnayan po ito sa mga pulboronic na mga ginagawa ninyo. Kasi mismo na ang kapatid ang nagsabi na ikaw ay gumagawa ng ganyan. Kaya, Mr. President, ito lang yung payo ko sa iyo ha. Huwag na kasing, ito na lang, sumunod ka sa sinabi ng ate mo. Kasi walang masama po kapag kadugong pamilya na po ang mag-a-advise sa atin. Okay? Iwasan mo yung mga demonyo dyan sa mga paligid mo. Yung mga tentasyon dyan sa mga paligid mo, iwasan mo yan. Ihinto mo na yung mga pulboronic dyan. Okay?
Kasi po, kapag lalo kang ganyan, baka hindi natin alam, isa lang yung buhay natin, baka bigla tayong kunin ni Lord. So, ingat ka Mr. President ha. Magano ka, mag-monitor ka sa inyong health at iwasan nyo yung mga temptasyon dyan. Yun lang masasabi ko ha. Okay, so punta naman tayo dito sa balita na dalawang impeachment complaint kahapon ay hinarang, hindi tinanggap. Okay? Pakinggan natin itong grupo nila, Atty. Topacio. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Meaning to say, yang hindi pagtanggap, labag yan sa konstitusyon ng Pilipinas. O, kayong mga taga-kamara dyan, ha, yung House, lagot kayo dito. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Sir, question. Sandali lang, madagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangan pigilan. Malinaw yan ha. Ito, magaling itong ginawa nila na impeachment complaint. Kasi yung nangyari sa 2025 kay VP Sara, ang impeachment complaint na yun, pamumulitika. It's the interest of the opponent o mga kalaban sa politika ni VP Sara. Kaya nga hindi yun umubra eh. Kasi interest nila yun. Yung mga aklaan nila Franz Castro sa mga dilawan, interest nila yun eh. Na ma-impeach si VP Sara. Hindi po yun interest ng taong bayan. Ngayon, ang nakaganda nito, itong impeachment complaint na ito ay hindi po ito complaint sa mga politicians. Hindi po ito complaint sa mga kalaban ni BBM. Hindi po ito complaint sa mga Duterte. Okay? Na yung mga Duterte, mga kalyado ng Duterte, nagko-complain. Itong mga taong ito, itong mga, hindi naman Chavit Singson, Mike Defensor,
si Topacio, ayan, yan sila. Hindi naman yan government official. They are lawyers, but they are not government officials. But they serve as the voice of the people, taong bayan. Nag-complain sila kasi po, complain yan ng taong bayan na ma-impeach si BBM. Yan ang kaibahan sa impeachment ni VP Sara. Ang reklamo ng taong bayan, it's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. So, ano nga masasabi niyo hindi tinanggap yung impeachment complaint? Hindi tinanggap. Yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman, hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, pero tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. Mike, ginawa nyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng complaint sa Office of the SecGen? Hindi. Nag-iwan kami. Wait. Ako naman. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted, and we have recorded every possible conversation we had with... So as a copy of your complaint is not inside the Office of the SecGen? Hindi nila tinanggap. Sir, what are the grounds for impeachment and for what? We will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, Clarify nila ha, clarify na hindi po tinanggap. yung mismo, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may desisyon na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat tong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Sir, but very briefly, betrayal of public trust po ba ito? Paglabag sa konstitusyon? Yes, our impeachment complaint encompasses almost all the grounds except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Ano yung complainant, sir? Ano yung offenses, sir? Offenses. Ano yung offenses? Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow Press con kami para i-discuss yung details. Pero sa ngayon, yung statement namin, ang hindi Endorser lang, sir. Endorser. Pati yung endorser. Kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami na Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita nyo naman, maleta yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Black, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences. Dapat tinanggap ng complaint. Sir, sorry, bakit tayo bang i-divulge yung complainant? Ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. Sir, for the records, ilan at... No, they're not. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Ang mga Can I complainants. read the complainants? Yes. Oh, yes. Okay. The complainant in this case, entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto V. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. Is it fair to call you supporters of the Vice President? We are not supporters of the President, but we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty
to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yun eh. This is not ano. Tatanungin kita, kuya. Saan ka? So, clarify, dininay nila ni Topacio na they are not a Duterte group. Okay? Philippines, pro-people. I'm just Yeah, that's why I'm asking the same question. Bukas na mag-press Just answer that. This is a people's complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. meaning of the ribbon. Yung ribbon, please. Sir Ribbon. The ribbon. Impeach. Impeach. Speech. Impeach. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to eh, impeach. Okay, yun po ang official statement kahapon sa nangyari ng complaint ng grupo ng mga lawyers. Okay? So, klarong-klaro yun na sila lamang po ay instrumento sa complaint ng taong bayan. Okay? Ito naman, panoorin natin ito. Tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, pero ang dalawang bagong impeachment complaint na sinumite ngayong araw hindi tinanggap ng opisina ng House Secretary General. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi tinanggap ang mga bagong impeachment complaint? Jiggy, wala kasi mismo itong si House Secretary General Sheloy Garafil para tanggapin itong dalawang reklamo, bagong reklamo nga ng impeachment complaints na inihain ngayong araw. Nasa Taiwan daw itong si Garafil para nga tumanggap ng isang parangal. Nauna ngang nagsumite ng impeachment complaint kaninang umaga yung grupong bayan at inendorso ng mga kongresista mula po sa Makabayan Bloc. Nagpunta po nga yung grupo doon sa opisina ni House Speaker Bogie D para sana kausapin ito, pero wala rin siya doon sa kanyang opisina. Gusto ro sana kasi nilang siguruhing maisasama itong impeachment complaint nila sa order of business ng Kamara. Malinaw naman daw kasi sa rules ng Kamara na ang kailangan lang ay ma-file ang verified impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista sa opisina ng Secretary General. Wala naman daw kasi sinabing kailangang physically present ang mismong SecGen. Pero sabi nga raw kanina nung executive director na present doon sa office of the SecGen, hindi raw siya otorisadong tanggapin yung reklamo. Nanindigan naman yung grupo na maituturing ng filed ang impeachment complaint. Pakinggan natin itong pahayag ng mga complainant. Ayaw nilang tanggapin, so ang ginawa ho namin ay Inawin po natin sa taong bayan ibang grupo po ito. Okay? Yung kanila Topacio, iba rin yun. Ito, iba rin ito. Mga Makabayan Bloc itong nagfa-file ng impeachment complaint ngayon kay BBM. iwan kami ng kopya doon sa opisina. Impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the office of the Secretary General. Sa ilalim ng rules of court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like a court process, iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the office of the Secretary General following the rules of the House. At Marian, ano ang nilalaman nitong ikalawang impeachment complaint? Jiggy, tatlong articles of impeachment nga yung nakasaad dito sa reklamo ng bayan. Una, yung pagiging institutionalized ng sistema ng korupsyon at padrino sa pamamagitan ng tinatawag na BBM parametric formula na pinagbabasihan ng allocables para sa infrastructure projects ng mga mambabatas at ilang opisyal. Ikalawa nga, yung pang-aabuso ng unprogrammed appropriations at ikatlo, yung direkta nga pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kickbacks at maanumalyang budget insertions. Jiggy.
At Marian, para doon sa ikatlong impeachment complaint, ay sino-sino ang nag-file nito at ano ang kanilang basehan sa kanilang reklamo? Yes, Jiggy, kaningang bandang 2:00 ng hapon, inihain ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte ang ikatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Kabilang nga sa mga tumayong complainant dito. Actually, hindi naman yan mga kaalyado ng mga Duterte ito. Kasi sa tingin ko si Topacio, si Chavit Singson, hindi naman to mga government official, pati ito si Mike Defensor. Okay? Hindi ito, wala itong kaalyado ng mga Duterte. Wala. Siguro, naniniwala lang kay Duterte, supporter ni Duterte, siguro, no? Hindi naman siguro, kasi iba iba yung grupo ni Duterte. Ang grupo ni Duterte, yung sina Bato de la Rosa, Bongo, sino pa? Si Panelo, Attorney Harry Roque. Ito wala eh. Wala naman itong kinaugnayan kay Duterte, itong mga taong ito. Di ba? Ay sina dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jacinto Paras at Attorney Ferdinand Topacio. Kasama nila sa paghahain si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at retired General Hermogenes Esperon. Pero hindi sila kasama doon sa mga complainant. Wala pa silang sinasabi kung sino yung mga kongresista mag-e-endorso nito. Pero ayon doon sa kanila, 3 kongresista na ang nagkumpirma na i-endorso nga itong kanilang impeachment complaint. Ilan nga doon sa mga grounds na kanilang inilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes. At tulad nga ng impeachment complaint ng bayan kaninang umaga, hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen itong ang reklamo ng grupo ni Defensor. Pakinggan natin itong pahayag ni Defensor. Hindi na rin nga daw babalik sa Kamara para ihain muli yung impeachment complaint. Labag daw kasi ito sa rules ng Kamara at sa saligang batas. Kaya pinag-aaralan daw nilang dumulog sa Korte Suprema para nga rito. Narito yung pahayag ni Defensor. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Jiggy, may pangamba nga yung mga naghain ng impeachment complaint kanina na baka raw yung unang impeachment complaint na anilay mahina ang mai-refer sa House Committee on Justice. Base kasi sa House rules. Duda ko dyan ha. Tinoxic na yung unang complaint kasi. Grabe. Pag umabot na ito sa komite, deemed initiated na ang impeachment at bawal na pong maghain ng panibagong reklamo laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Inaasahan ng mga naghain kanina na maita-transmit agad sa Office of the Speaker yung kanilang reklamo at maisasama nga sa order of business sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes. Ako, personally mahirap. Kasi po, ang House of Representatives, hawak pa rin ni BBM. Pero di pa natin alam kasi baka yung iba dyan babaliktad na kasi malapit ng 2028. Kasi alam nilang malakas si BP Sara. Okay? So, yan pa ang dapat nating bantayan kung babaliktad na ba. Pero as far as I know, si Boji D, yung House Speaker, tauhan niya ng mga administrasyon. Sa Senado rin, Senate President, si Tito Soto, hawak rin ng Pangulo. Ang ang confident po tayo dito sa Supreme Court. So ako, if you are trying to summarize lahat sa totality, I think malabo pa na ma-impeach itong si BBM. But who knows, baka magkamali tayo. So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment kayo ha. Matutuloy ba ang impeachment trial laban dito kay BBM? Okay? Ilatag nyo ang inyong opinion
babasahin natin yan. Okay? Like, share this video guys, and subscribe sa mga bago pa lang ha. Libre ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.